Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Love conquers all. Yan nga ang madalas nating marinig na kasabihan tungkol sa pag-ibig. Pero ang kwento natin ngayon ay tungkol sa dalawang babaeng nasawi dahil sa mga lalaking mali ang pananaw pagdating sa pag-ibig. Ang unang babae sa ating kwento ngayon ay kinilalang si Lufty Erfiana o mas kilala bilang Sophie, 24 years old. Si Sophie ay nagmula sa Suba area, Batang, Indonesia. Bukod kay Sophie, mayroon pang 5 anak ang kanyang mga magulang. Kaya naman nahirapan silang mapagtapos ng pag-aaral si Sophie. Nakita ni Sophie ang realidad ng kanilang buhay kaya mas pinili na lamang niyang magtrabaho. At dahil maganda naman ang boses ni Sophie, nag-apply siya sa mga karaoke bar bilang song guide. Agad namang natanggap si Sophie sa isang karaoke cafe. Minsan si Sophie ang song guide at kapag maraming tao, tumutulong siya bilang waitress. Taong 2019, habang nagtatrabaho si Sophie, nakilala niya ang isang lalaki. Ang lalaki na ito ay tawagin na lang nating Anthony, 26 years old. Si Anthony ay bagong empleyado ng karaoke cafe na pinagtatrabahuhan ni Sophie. Naging malapit na magkaibigan sina Sophie at Anthony. At hindi nagtagal na hulog na nga ang loob ng lalaki kay Sophie. Mabait kasi ang dalaga at masayahing tao. Noong una, hindi pinapansin ni Sophie ang mga pahiwatig ni Anthony. Prioridad kasi ng dalaga na unahin ang trabaho para may maibigay sa kanyang pamilya. Pero hindi nagtagal nagkaroon na din ang pagtingin si Sophie kay Anthony. At dito na nga nagkaroon ng relasyon ang dalawa. Maganda naman ang naging takbo ng relasyon ng dalawa sa una. Nagtutulungan ang dalawa pagdating sa kanilang mga trabaho. Subalit ang lahat ay nabago nang dumating ang pandemya. Nagsarado ang karaoke cafe na pinagtatrabahuhan ni na Sophie at Anthony. At dahil doon, kailangan nga nilang umuwi sa kani-kanilang mga bahay. At pansamantalang nagkalayo sina Sophie at Anthony pero patuloy pa din ang kanilang relasyon. Makalipas naman ang ilang buwan, muling nagkita ang dalawa. Nagbukas naman muli ang karaoke cafe na kalaunan ay naging karaoke bar. Dahil dito, nagbago ang schedule ng trabaho ni na Sophie at Anthony. Pero naging masaya pa rin ang relasyon ng dalawa. Pero ang hindi alam ni Sophie, ang totoo pala ay pamilyadong tao na si Anthony. May asawa at anak na ang lalaki na nakatira sa isang probinsya. Inilihim ito ni Anthony kay Sophie at namuhay na tila binata. At paglipas nga ng mga araw, kinukilit na si Anthony ng kanyang asawa na magpadala na siya ng pera para sa kanilang anak. Naipit na nga sa sitwasyon si Anthony dahil ang pera na kanyang sinasahod ay ginagastos niya para sa pang-date nila ni Sophie. Madalas din bigyan ni Anthony ng mga regalo si Sophie para ipakita ang kanyang pagmamahal. Pero dahil tawag ng tawag at text ng text ang asawa ni Anthony, napilitan na siyang magpadala ng pera sa kanyang asawa. Muntik pa ngang mabuko ni Sophie ang lihim ni Anthony dahil napansin niya ngang problemado ito. Pero sinabi na lamang ni Anthony na may sakit ang kanyang nanay kaya siya namomroblema sa pera. Hindi naman kumibo si Sophie sa sinabi ni Anthony. Ilang beses pang naulit ang paghingi ng pera ng asawa ni Anthony sa lalaki. At para naman hindi magduda ang asawa ni Anthony, ginagawa niya ng paraan ang pagpapadala ng pera. Hanggang sa nangutang na nga si Anthony sa kanyang girlfriend na si Sophie. Nagulat naman si Sophie bakit walang pera si Anthony, gayong may sinasahod naman ito sa karaoke bar. At palagi nga lang dahilan ni Anthony kay Sophie na may sakit ang kanyang nanay, tatay at kapatid kaya madalas na ubos ang kanyang pera. At dumating na nga sa punto na nakiusap na si Anthony sa kanyang nobya na siya ay pautangin. Lingid sa kaalaman ni Sophie, nauubos ang pera ni Anthony dahil may bisyo pala ito ng pagsusugal online. Maging ang bisyo nga ng lalaki ay itinago niya din kay Sophie. Subalit tulad nga ng mga kasabihan, walang lihim na hindi nabubunyag. Dahil isang beses ng January 2023, nakita mismo ni Sophie si Anthony na nagsusugal sa kanyang cellphone. Labis na nagalit ang babae sa kanyang boyfriend at muntik na silang magkahiwalay. Mabuti na lamang at naniwala si Sophie sa mga sinabi ni Anthony na siya ay magbabago na. Nang panahon na ito, seryoso na talaga si Anthony kay Sophie at gusto na niyang pakasalan ang dalaga. Pero may isang problema lamang si Anthony, ang kanyang totoong asawa at anak.
May 2023, pinuntahan ni Anthony ang kanyang mag-ina sa probinsya. Binigyan ni Anthony ng pera ang kanyang asawa at sinabi niya nga dito na gusto niya niyang makipaghiwalay. Pumayag naman ang asawa ni Anthony ngunit sa isang kondisyon. At ang kondisyon nga na ito ay kailanman hindi na makikita ni Anthony ang kanilang anak. At kahit nga masakit kay Anthony na mawalay sa kanyang anak, pumayag siya na tuluyan na silang maghiwalay ng kanyang asawa para maikasal kay Sophie. Gamit ang natitira niyang pera, kumuha si Anthony ng abogado para mag-file ng divorce. At dahil wala ng pera, hindi na rin nakakapagsugal ang lalaki. Pero ayos lang iyon kay Anthony dahil para naman kay Sophie ang lahat ng kanyang ginagawa. Nang nakabalik na si Anthony sa Batam, agad niyang kinausap si Sophie. Nagpahangin na nga si Anthony kay Sophie tungkol sa kasal at buhay mag-asawa. Wala namang naging sagot si Sophie at ngumiti lang ito sa lahat ng mga sinasabi ng lalaki. Para kasi kay Sophie, wala pa sa isip niya ang pagpapakasal dahil prioridad niya ang tulungan ang kanyang pamilya. Pero hindi masaya si Anthony sa reaksyon ng kanyang girlfriend. Pakiramdam ng lalaki, walang interes si Sophie na makasama siya habang buhay. Pero kahit na ganon, ilang beses pa ding binabanggit ni Anthony ang tungkol sa pagpapakasal nila ni Sophie. At nang sumapit nga ang June, nagdesisyon si Anthony na formal nang alokin si Sophie ng isang kasal. June 1, 2023 ng madaling araw, matapos ang trabaho, uminom ng alak si Anthony para mayroon siyang lakas na tanungin si Sophie kung siya ba ay papayag na magpakasal. Nang natapos na nga si Sophie sa kanyang trabaho, ay medyo marami nang nainom si Anthony. Sa loob ng bar kung saan nagtatrabaho ang dalawa, nag-usap sila sa isang gilid. At kahit medyo nakainom na, tinanong na ni Anthony si Sophie kung siya ay papayag na magpakasal. Pero sumagot naman ng hindi si Sophie. At nagulat nga si Anthony sa naging tugon ng kanyang girlfriend at tinanong ang babae kung bakit hindi niya gustong magpakasal. Sinabi naman ni Sophie na lasing lamang si Anthony at hindi niya alam ang kanyang pinagsasasabi. Labis namang nagalit si Anthony dahil pakiramdam niya, hindi pala seryoso sa kanilang relasyon si Sophie. Sa sobrang galit ni Anthony, sinabi niya kay Sophie na hiniwalayan na niya ang kanyang asawa at hindi niya na muling makikita ang kanyang mga anak para lang maikasal sa babae. Nabigla naman si Sophie sa kanyang mga narinig. Lalo na, nalaman niya na nga mismo kay Anthony na may asawa at anak na pala ito. Dahil dito, mariin nang sinabi ni Sophie na hindi na talaga niya pakakasalan ang lalaki na isa palang sinungaling at sugarol. Ang mga sumunod naman na pangyayari ay nakunan ng CCTV ng bar. Sa CCTV, makikita si Sophie at Anthony sa likod ng counter na bar, habang may isang lalaking nakahiga sa sofa sa tapat ng counter. Sa kuha nga sa video, tila nagtatalo na sina Anthony at Sophie. Maya-maya pa, tila nagkasakitan pa nga ang dalawa. May kuha nga din na tila natumba na sa kalasingan si Anthony. Nang sumunod na kuha ay lumayo na si Sophie kay Anthony habang dinuduro si Anthony at tila nagsusumbong pa sa lalaking nakahiga sa sofa. Matapos nun ay lumabas na ng bar si Sophie at ang mga sumunod na pangyayari ay hindi na nakunan pa ng CCTV. Tuluyan na nga siyang lumabas ng bar pero sinundan siya ni Anthony. Habang naglalakad si Sophie, naabutan siya ni Anthony sa kalye. Dito ay paulit-ulit nang sinaktan ng lalaki ang kawawa niyang girlfriend. Tinamaan sa iba't ibang parte ng katawan ang dalaga at nagtamo ng maraming mga pinsala. Nang natauhan na si Anthony sa kanyang nagawa, tinawag na niya ang kanyang mga kasamahan sa bar. Natakot ang mga kasamahan ni Anthony sa trabaho kaya wala silang ginawa. Dumating na nga ang kinaumagahan at saka palang tinakbo si Sophie ng kanyang mga kasamahan sa isang pinakamalapit na ospital. Subalit sa kasamaang palad, tuluyan ang binawian ng buhay ang dalaga. Tumawag ang ospital ng mga pulis dahil ang tinamong pinsala ni Sophie ay hindi resulta ng aksidente. Hindi naman nakausap pa ng mga pulis ang mga kasamahan ni Sophie sa trabaho dahil agad-agad itong umalis. Naging madali naman para sa mga pulis na tukuyin ang suspect sa krimen at ito nga ay si Anthony. Pinuntahan ng mga pulis ang bar kung saan ito nagtatrabaho at nalaman ang tinutuluyan niyang dorm. At June 2, 2023 nang naaresto sa dorm si Anthony at dinala sa police station. Inamin naman ni Anthony ang nagawa niyang krimen. Ayon sa lalaki,
Labis siyang nasaktan nang tinanggihan siyang pakasalan ni Sophie, lalo na at hiniwalayan na niya ang kanyang asawa at inubos niya ang kanyang natitirang pera para lang mag-file ng divorce. Samantala, masakit naman para sa pamilya ni Sophie ang nangyari sa kanya at agad din siyang hinatid sa huli niyang hantungan. Nakakuha naman ng ebidensya ang mga pulis laban kay Anthony at ito nga ay ang kuha ng CCTV na nagtrending din sa social media. Kinasuhan ng murder si Anthony at ikinulong. Sa ngayon ay wala pang bumababang hatol para kay Anthony. Pero kung siya ay mapatunayang guilty, maaari siyang hatulan ng habang buhay na pagkakakulong o hatulan ng bitay. Para sa ating pangalawang kwento, kilalanin natin ang babaeng si Rubutul Adiwiya o tawagin na lang nating Rhea, 28 years old. Nagmula si Rhea sa bansang Indonesia. Isang bank teller ng isang pribadong bangko si Rhea. Nagrerenta ng isang dorm si Rhea sa Java, Indonesia na malapit sa bangkong na kanyang pinagtatrabahuhan. Simple at tahimik lang ang buhay ni Rhea. Ngunit isang araw, ang pangalan ni Rhea ay naging maingay dahil sa nakakalungkot na mga pangyayari. October 17, 2024, ang babae na tawagin na lang nating May ay may narinig na ingay mula sa kwarto ni Rhea. Lumabas si May sa kanyang kwarto para alamin kung ano ang nagiging sanhi ng ingay. Nagulat na lamang si May nang may nakita siyang isang lalaki na may hawak na patalim sa hallway ng kanilang boarding house. At dahil sa nakita ni May, hindi na siya tumuloy na puntahan ang kwarto ni Rhea. Nagkulong na lamang ang babae sa kanyang kwarto at tinawagan ang landlord ng kanilang boarding house. Pagkatapos ng ilang minuto ay lumabas na ng kanyang kwarto si May. Kumatok at humingi ng tulong si May sa iba pang mga residente ng boarding house. Ang isang lalaki nga ay presang binuksan ang kwarto ni Rhea. At nang buksan na nga nila ang kwarto, dito na tumambad sa mga residente si Rhea na duguan sa sahig. Agad na tumawag ng mga pulis ang mga tao sa boarding house para i-report ang sinapit ng dalaga. Agad namang dumating ang mga pulis at ambulansya. Agad na nagsagawa ng investigasyon ang mga pulis sa buong boarding house. Pagkatapos, dinala nga ang labi ni Rhea sa ospital para sumailalim sa autopsy. Sa inisyal na investigasyon, hindi pagnanakaw ang motibo sa krimen dahil nasa kwarto pa din ang mahalagang gamit ng biktima. Nahanap naman ng mga pulis ang CCTV na pwedeng makatulong sa investigasyon. Sa CCTV na nakatutok sa boarding house, makikita ang isang lalaki na naglalakad papunta sa boarding house mula sa kanyang motor. Umakyat sa bakod ang lalaki hanggang sa marating na nga niya ang second floor ng boarding house. At makalipas lamang ang 6 na minuto, makikita muli sa CCTV ang lalaki palayo na ng boarding house. Tumalon ito mula sa dorm at dali-daling tumakbo papunta sa kanyang motor. Teorya ng mga pulis, magkakilala si Rhea at ang lalaki sa CCTV. Tila kasi pamilyal at alam daw ng lalaki kung saan ang kwarto ni Rhea. Ay naman sa landlord ng boarding house, hindi niya kilala ang lalaking nakuna ng CCTV. Hindi daw ito residente ng boarding house at walang nakakakilala dito. Sinabi pa ng landlord na walang nakakaaway si Rhea simula nang tumira ito sa boarding house, 4 na taon na ang nakakaraan. Ay naman sa security guard sa lugar, bago natagpuan ang labi ni Rhea, ilang beses umikot sa lugar ang lalaki, sakay ang itim na motor. Sinaway daw ito ng tagabantay ng isang beses na huminto ito sa kalye kung nasaan ang boarding house. At dahil nga sa mga ebidensya at pahayag ng mga tao, binuo ng mga pulis ang teorya na ang misteryosong lalaki ang siyang pumatay kay Rhea. Ay naman sa autopsy report, saksak ng patalim ang naging sanhi ng pagkamatay ni Rhea. Nagtamo ng maraming pinsala si Rhea kaya siya agad na binawian ng buhay. At ilang araw pa nga ang lumipas ay hindi pa din nahanap ng mga pulis ang sospek sa krimen. Pero matapos ang 5 araw, sa wakas, nakilala na nga ng mga pulis ang sospek. Agad nilang hinanap ang lalaking ito. At October 22, 2024, nang nagtungo ang mga pulis sa isang liblib na bahay malapit sa isang gubat. At paglabas nga ng mga pulis sa gubat, dala-dala na nila ang lalaking sospek sa pagkamatay ni Rhea. Ang inarestong lalaki ay kinilalang si Muhammad Adi Nugroho o tawagin na lang nating Adi, 28 years old. Si Adi ay nagtago sa bahay ng kanyang kuya matapos niyang gawin ang krimen. At napag-alaman nga ng mga pulis na si Adi ay boyfriend ni Rhea.
Sa investigasyon ng mga pulis, napag-alaman nga nila na isang security guard ang lalaki sa isang beauty clinic. Ang relasyon ni Rhea at Adi ay nagsimula pa ng January 2024. Nagkakilala ang dalawa sa isang dating app. At hindi nagtagal ay nagkaroon nga sila ng relasyon. Ngunit, hindi na puno ng kasiyahan ang pagsasama ng dalawa. Masyado kasing strikto at seloso si Adi. Pinagbabawalan niya si Rhea na makipagkita sa mga kaibigan nitong lalaki at maging sa mga kaibigan niyang babae. Matapos ngang mahuli, agad na dinala sa police station si Adi para questioning. Ayon sa suspect, siya nga ang pumatay kay Rhea. Pag-amin nga ni Adi sa mga pulis, gusto na ni Rhea ang makipaghiwalay sa kanya noong October 1. Katwiran umano ni Rhea na sasakal na siya kay Andy at gusto niya na uling magkaroon ng mga kaibigan. Simula noon, hindi na nakikipagkita si Rhea kay Adi at hindi na rin niya sinasagot ang mga tawag at text ng lalaki. Kaya naman gumawa ng peking account si Andy para makita ang mga galaw at pinopost ni Rhea. Pag-amin ni Adi, hindi niya matanggap na nakipaghiwalay sa kanya si Rhea. Lalo pa siyang nagalit nang nakita niya ang dalaga na may kasamang lalaki sa isang video. Kaya naman naisipan niya na gantihan ang kanyang ex-girlfriend. At October 17, nang palihim na sinundan ni Adi si Rhea. Sa isang CCTV, makikita si Andy na nakasuot ng helmet habang pinagmamasdan si Rhea at ang kaibigan nitong lalaki. Hindi na nakunan pa ng CCTV pero kinompronta ni Adi ang kasamang lalaki ni Rhea nang umalis na ang babae. Tinanong ng suspect ang lalaki kung mayroon ba silang relasyon ni Rhea. Sumagot naman ang lalaki at sinabing magkaibigan lamang sila ni Rhea. Pero hindi naman naging masaya si Adi sa sagot ng lalaki at umalis na lang sa lugar. Sunod ay pinuntahan ni Adi ang boarding house ni Rhea. Sa bakod siya dumaan nang sa gayon ay hindi mapaghandaan ni Rhea ang kanyang pagdating. Nang nakapasok na nga siya sa second floor ng boarding house, agad na kumatok si Adi sa kwarto ni Rhea. At pinagbuksan naman siya ni Rhea. Subalit nang nakita ni Rhea na si Adi ang nasa pinto, pinilit niya itong isara. Ngunit dahil mas malakas si Adi, wala nang nagawa si Rhea at nabuksan nito ang pinto. At pagpasok nga ng lalaki sa loob ng kwarto, bigla na lamang niyang sinaksak ang dalaga gamit ang binili niyang patalim. Paulit-ulit itong ginawa ng suspect hanggang sa tuluyan nang bawian ng buhay si Rhea. Pagkatapos ay agad na tumakas ang lalaki sakay ng kanyang itim na motor. Ilang araw ngang natulog sa mga moske si Adi hanggang sa narating niya ang bahay ng kanyang kuya. Sinabi naman niya na mahal niya ang dalaga kaya niya nagawa ang krimen. At para sa kanyang pag-amin, kinasuhan si Adi ng murder at ikinulong. Sa ngayon ay nakakulong pa din si Andy at kapag napatunayan siyang guilty, maaari siyang hatulan ng habang buhay na pagkakulong o hatol na bitay dahil sa pagpatay niya kay Rhea. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!